Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 811. Isang malamig at walang humpay na ngiti ang napilipit sa bibig ni Fane. Tinapon niya ang palad niya. At 12 ng mga karayom na pilak ay lumitaw sa kanyang palad. Inilapit niya ang braso niya. Ang kaaway, ang isang sangkawan ng mga kalalakihan ay agad na bumaba sa sahig, ang mga karayom. Tumusok ng diretso sa kanilang mga bungo. Mahigit sa 12 lalaki ang namatay agad. At mayroong isang bilang ng mga piling tao na nakikipaglaban sa kanila. Hindi ito naghahanap. Mabuti. Retreat. Agad na naramdaman ni Elder Castellano na may isang bagay. Mali. Isang kilusan ng swing mula kay Fane ang pumatay ng dalawang napakalakas na mandirigma. Mula sa Kingston Hall sa isang kisap mata. Ang nasabing kakilakilabot na katapangan ng labanan ay hindi isang bagay na maaari nilang labanan muli. Sa loob lamang ng ilang segundo, higit pa sa A. Daan-daang kanilang mga kalalakihan ang pinatay at ang bilang ng mga nahulog na katawan ay mabilis pa ring bumababa. Nagdala sila ng 500 lalaki para sa Diyos. Sake. Swoosh. Isang stomp ng paa ni Fane ang nagpadala sa kanya sa harap ng isang gate. Pagharang sa ruta, si Lana at Queenie, sa kabilang banda, ay hamarang sa isa pa. Dalawang paglabas. Pinipigilan nila ang bawat posibleng ruta ng pagtakas, hindi umaalis. Pagkakataon para sa kanila na tumakas. Bang! Boom! Bang! Ang dugo ay nag-splatter. Hindi mahalaga. Aling Hall o pamilya Green Sky Hall o Watson family nagmula ito sa. Ang kanilang huling patutunguhan ay pareho hell. Fane, mangyaring, humingi ako sa iyo, mangyaring. Pumunta tayo. Ang aking asawa at ang iyong biyenan ay matalik na kaibigan, hindi ba? Hindi sa banggitin na ikaw at ako ay nagkaroon lamang ng isang disenteng hapunan ng magkasama kagabi. Panipi. Ang parinbuhay na Lawrence, na pinapanood ang bawat isa sa kanyang mga tauhan ay nahuhulog. Ang lupa sa bilis ng pag-iilaw, nagsimulang humingi ng awa. Nasa A. Kumpletuhin ang estado ng gulat na lumuhad siya bago mag-Fane. Si Jaden, din, ay nakapatong. Ang lupa at nagmakaawa. Fane, mali kami, alam namin na kami ay ganap na mali. Hindi ba tayo nagkikita kagabi? Gusto mo ba ng pera? Ay! Maaaring ibigay ang lahat sa iyo, mangyaring extra sa amin. Inunat ni Fane ang braso niya. Sandali narinig niya ang kanilang bisage. Ang mga karayom na pilak na dumadaan sa hangin at ipinako sa isang pader na malayo pa, ay mahimalang ricocheted off ang pader at bumalik sa kanyang palad. Ay ekstrang ang iyong buhay. Hindi mo ba sinabi na ang hangin? Ang ibang bansa ay mas matamis at mas fresher kaysa sa hangin dito. Na nakakaramdam ka ng kasuklam-suklam sa pamamagitan lamang ng paghinga sa hangin ng katisiya. Si Fane ay nagpakawala ng isang icy cold laugh, kanya. Ang paningin ay dahan-daang lumayo kay Jaden patungong Lawrence. At isang B** star tulad. Ikaw, na nakakalason sa kanyang sariling ama, ay hindi man kwalipikado upang magpatuloy sa pamumuhay. Sa mundong ito, hayaan ang gamitin, ang hangin. Maging pala kaibigan sa kapaligiran at hindi sayangin ang hangin, okay. Ako, hindi ko. Natakot si Lawrence. Ang mga talampakan ng kanyang sapatos, ang boses niya ay makapal sa takot. Paano sa mundo ang Fane? Alamin ang plano ng Poison, paano niya nalaman ang tungkol dito? Hey! Ang iyong dating tao ay mayroon. Napuno ako mula sa A hanggang Z. Sinubukan niyang pigilan ka mula sa paggawa ng maruming negosyong ito. Iyon ang dahilan kung bakit mo siya tinamaan upang hindi siya maging tinak sa iyong laman. Oh. Oo, ipinaalam ko rin sa kanya na kukunin ko ang iyong buhay. Inihayag ni Fane ang kanyang palad. Lumipad muli ang mga karayom na pilak, pinuputol ang hangin at tinusok. 12 ng mga kalalakihan ng Green Sky Hall na nasa likuran ni na Lawrence at Jaden. At hindi kalayuan sa kanyang pwesto. Lahat sila ay bumagsak sa lupa. Sabay-sabay sa isang instant. Tinapos ni Fane ang kanilang buhay. Pagkatapos ng isa pang 10 segundo o higit pa, ang natitirang mga kalalakihan ay nahulog ng paisa-isa. Si Queenie lang ang nanganak. Isang menor de edad na sugat sa ibabaw ng kanyang braso, samantalang ang grupo ng mga batang babae. Daan-daang na ipasok sa lupa sa takot, nanginginig ang kanilang katawan. Ang kanilang mukha ay ashen, at ang kanilang mga mata ay ligaw na may takot. Ang mga anak na ito ng B** Chase. Paano nila? Sila na ay may galit sa paningin ng ang mga mahina at walang lakas na batang babae. Mabilis na dumating ang tatlo. Pasulong sa harap ng mga batang babae.
Ayos lang ngayon, huwag matakot. Narito kami sa I save ka, libre ka. Sinulyapan ni Fane ang mga batang babae at sa wakas ay binuksan ang kanyang bibig. Talaga. O Diyos ko, narito sila upang mailigtas tayo. Salamat. Ang babae mula sa pangkat ay dumating pasulong at sumakay sa lupa. Siya. Lumuhad bago ang tatlo at pinanatili ang kotowang, salamat. Salamat kaya. Marami. Ikaw ang aming mga tagapagligtas. Salamat, sabi Ors. Ang iba. Tinulad ang babae, sila rin, lumuhad sa harap ng tatlo at pinanatili ang kotowang sa. Salamat sa kanila. Hindi okay. Libre ka, umuwi ka na ngayon. Inihayag ni Fane ang kanyang kamay. At pagkatapos lamang ay tumayo ang mga babaeng iyon, at isa-isa, iniwan nila ang kakilakilabot na lugar. Si Fane, Lana, at Queenie ay lumalakad sa labas ng inabandonang pabrika. Si Fane pagkatapos ay sumunog ng apoy at sinunog ang buong pabrika sa abo. Kabanata 812. Dapat ba nating tapusin ang mga tao sa Green Sky Hall? Tanong ni Lana. Fane. Ang nagliliyab na apoy ay nasusunog ng husto sa harap nila. Matapos magbigay. Ang ilan ay naisip sa bagay na ito, umiling-iling si Fane. Marami silang nawala sa oras na ito. Marami sa kanilang mga kalalakihan ang namatay, kabilang ang mga piling tao na mandirigma. Ano ang naiwan? Ang Green Sky Hall ay lamang ang mga walang saysay na hipon at ulo ng bulwagan. Kaya, talaga, ang Green Sky Hall ay nawasak. Mayroon silang kanilang shell, ngunit ang kanilang nawala ang kaluluwa. Ang insidente ngayon ay magiging isang aralin para sa kanila. Pagmasdan sila at tingnan natin kung ano ang kanilang mga reaksyon sa susunod na mga araw. Fane. Nakapos at pagkatapos ay idinagdag lamang, pagkatapos ng lahat, mayroong isang Kingston Hall sa likod ng Green Sky Hall. Kung papatayin natin ang ulo ng berdeng kalangitan at ang natitirang bahagi ng ang kanilang mga kalalakihan, natatakot ako na hindi ito papayagan ng Kingston Hall. Gagawin nila. Tiyak na makialam. Lana Bob upang ipakita ang kanyang kasunduan. Sa katunayan, mayroon walang katibayan na naiwan dito ngayon, kaya karamihan, susubukan kanila. Tingnan natin kung hihinto sila rito. Ngunit kung naghahanap sila ng kamatayan, ang kasalanan ay wala sa kami. Magandang trabaho, guys. Pareho kayong gumawa. Si Fane ay sumabog kay Lana at Queenie isang mainit at tunay na ngiti habang pinuri niya sila. Ito ay wala. Ito ang aking pinakadakilang karangalan na maging sa iyong serbisyo, ang aking kataas-taasang mandirigma. Mangyaring. Bilangin mo ako kung mayroon kang anumang mga katulad na gawain tulad nito ngayon. Nakatingin si Queenie. Fane na may mga palatandaan ng paghanga at paggalang sa kanyang mga mata. Nagbigay ng maliit si Fane. Ngumiti at kumuha ng isang maliit na bote ng panggamot na cream mula sa kanyang bulsa. Kumuha. Ito, nasugatan ang iyong braso. Ilapat ito sa iyong sugat at pagalingin ito ng walang oras. Maaari mong panatilihin ang natitira bilang isang backup. Woohoo! Kamangha-manghang iyon. Salamat. Sobrang, Ginoo. Halos may tago ni Queenie ang kanyang kaguluhan. Ikaw ang Master ng Divine Doctor, Ethan Hayes, kaya ang gamot na ito ay dapat maging epektibo. At mahalaga, tunay na ang aking karangalan na bibigyan ng personal na ganoong kayamanan ni ang kataas-taasang mandirigma. Kahit na namatay ako dahil dito, sulit ito. Panipi. Anong bagay na walang kaparerekan ang iyong spewang? Huwag sabihin ng mga ganitong bagay, okay. Ginawa ni Fane. Hindi alam kung iiyak o matawa sa dalawang kababaihan sa harap niya. Siya noon. Namagitan, hindi okay para sa iyo na tawagan akong kataas-taasang mandirigma dahil walang tagalabas dito. Ngunit sa hinaharap, kung may iba pa sa paligid, dapat. Tandaan na huwag tawagan ako ng ngunit Fane lamang. Nakuha mo na, ang kataas-taasang mandirigma. Ayaw na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Tumawa ng buong puso si Queenie. Bumalik. Di nagtagal, ang tatlo ay umalis sa lugar at bumalik sa kanilang bahay. Hiwalay. Sa oras na ito, sa tirahan ng Watson, hindi makatulog si Belinda. Sa lahat, malinaw na alam niya sa kanyang puso na ang sinabi ni Fane sa kanya. Ang gabi ay hindi pekeng o hindi totoo. Sa makatuwid, ang kabiguan ni na Lawrence at Jayden. Ang pag-uwi sa bahay ay magkakaroon ng malaking kahihinatnan. Ang matandang master ay tumingin ng marami. Mas mahusay pagkatapos kumuha ng panggagamot na paliguan kahapon. Tila ang gamot. Ang inireseta na iyon ay tunay na epektibo. Marahil ay makakaya niya magsalita sa ilang araw. Ang mga segundo ay nakaraan. Nang sumaira ang umaga, ang maraming mga kalalakihan mula sa pamilyang Watson na lumabas ay hindi bumalik. Isang ngiti.
Pinatugtog sa mga sulok ng labi ni Belinda. Kakaiba, bakit hindi sila bumalik? Panipi. Nakasimangot, tinitigan ni Irene ang bintana. Anong negosyo sila? Pinag-uusapan ng tungkol sa. Itinago nila ito sa akin. At bakit hindi sila? Umuwi ka kahit na ito ay isang buong gabi. Naglakad si Belinda papunta sa. Bumalik si Irene. Huwag kang mag-alala, ina, aniya, nakangiti. Siguro sila. Bumalik sa hapon. Bagaman ginhawa niya si Irene sa mga iyon. Mga salita, alam ni Belinda na si Jayden at ang iba pa ay hindi kailanman. Bumalik. Kabanata 813. Gayunpaman, sino ang lalaking nakita nila kahapon? Lumabas si Lawrence. Maraming mga makapangyarihang masters at wala sa kanila ang bumalik. Ipinakita nito kung paano. Nakakatakot ang taong iyon. May nangyari ba? Bakit hindi pa sila bumalik? Panipi. Sa ngayon, si Hector ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. May masamang pakiramdam siya. Habang nanatili siya sa bahay at naghihintay na bumalik sila. Sa oras na ito, sila. Nagpadala ng 400 katao at lahat ng mga ito ay mga elite. Halos 4 hanggang 5 masters. Sumama sa kanila at sinamahan din sila ng 2 hanggang 3 masters mula sa Kingston Hall. Hindi pa siya nag-ayos para sa napakalaking pangkat ng mga elite. Magtulungan. Gayunpaman, si Elder Castellano at ang iba pa ay dapat na bumalik sa pinakabagong-bago madaling araw ngunit wala silang makikita. Siya. Agad na ipinadala ang kanyang mga subordinate sa lugar ng pangangalakal upang malaman. Ang mukha niya. Naging mapatla nang marinig niya ang balita na mayroon sila para sa kanya. Ang inabandunang. Ang pabrika ay nabawasan sa abo at wala sa kanilang mga tao ang dumating. Balik. Halatang pinatay sila at nawasak din ang kanilang mga katawan. Master, ano? Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Isang taong may edad na. Sa tabi ni Hector ay nakatingin sa kanya. Sino ang lalaking ito? Bakit siya? Napakalakas. Malaking impluwensya ba siya? Ngumiti si Hector ng mapait. Napakalaki. Impluwensya. Hindi namin nasaktan ng anumang makapangyarihang tao. Bukod doon, kami na. Laging nagkaroon ng isang mahusay na relasyon sa iba pang mga angkan. Tulad ng para sa aristokratiko. Mga pamilya, hindi nila kami nagiging sanhi ng problema sa amin kaya napakababa ng posibilidad na ito. Siya. Tumahimik dito bago ipagpatuloy ang sinasabi niya. Ang nag-iisang tao tayo. Nasaktan ng taong nagngangalang Fane Woods. Bukod doon, pinatay niya ang 3 ng ating mga tao. Ang tanging nais kong malaman ngayon ay kung paano niya nalaman. Tungkol sa aming lugar ng pangangalakal. Bukod doon, pinatay niya ang lahat ng ating mga tao sa pamamagitan ng kanyang sarili. Paano ito posible? Hindi ba nakikipaglaban ang taong iyon kay Elder Castellano? At ang iba, kahit na si Elder Castellano ay hindi ang kanyang kalaban, gagawin nila. Napatay ba siya kung ang buong koponan ay nagtulungan, di ba? Lalo na kapag ang mga masters mula sa Kingston Hall ay naroon din. Sila ay maaaring patayin ang taong iyon kung ginamit nila ang pag-atake ng alon ng tao. Tama. Ang nasa hustong gulang na tao sa harap ni Hector ay hindi naniniwala. Naramdaman niya iyon. Si Hector ay naisip na masyadong mataas sa binata na iyon. Naramdaman ko na ito. Ang tao ay hindi isang simpleng tao nang manggahas siyang lumapit sa Green Sky Hall. Dati, hindi pa ako nakakita ng isang taong may kumpiyansa sa antas. Nakita ko na. Maraming magagaling na tao ngunit hindi pa ako nakakita ng isang taong tiwala. Hector. Nakasimangot. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Hindi kami makaganti kahit na. Naranasan namin ang napakalaking pagkawala. Master, paano mo dapat ipaliwanag ito sa aming boss? Maraming hiniram ka ng mga masters mula sa kanya at kung alam niya iyon. Namatay silang lahat, hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Ang gitna. Nag-isip ang may edad na tao at sinabi. Pakiramdam ko ay pinakamahusay na hindi ito masaktan. Gay na nagngangalang Fane. Bumantong hininga si Hector. Sa loob ng ilang segundo, lumiwanag ang kanyang mga mata habang naalala niya ang isang bagay. Oo, hindi ba ang mga tao mula sa lipi ng Eagle? Nais mo bang magtulungan sa amin? Hindi ako sumang-ayon dito at tinanong sila. Makipag-ugnay sa pamilyang Wilson. Nagtataka ako kung ginawa nila iyon o mayroon sila. Mga plano laban kay Fane. Sa palagay ko dapat muna nating ayusin ang isang pulong sa kanila. Panipi. Oo, Master. Iyon ay isang magandang ideya. Nadama ng gitnang may edad na ito. Ay isang magandang plano din. Di nagtagal, nagpunta si Hector sa Eagle Clan na may 100 mga subordinate. Kasabay nito, sina Cecilia Taylor at Kelly Goldeye.
Nakatayo sa harap ng pinakadakilang hotel sa bayan, isang 7-star hotel. Mahal. Plano mo talaga na magkaroon ng aming hapunan sa kasal dito. Ang lugar na ito ay dapat super. Mahal. Sinabi ni Cecilia ngunit lihim na masaya tungkol dito. Ang iba ay tiyak na mainggit sa kanya dahil sa kasal na ito. Kabanata 814. Haha, syempre. Ito ang pinakamahusay na hotel dito. Gusto kong mag-book. Ang buong tuktok na palapag. Ito ay isang malaking plaza at tiyak na angkop. Para sa isang kasal. Tumawa si Kelly at nagpatuloy. Gayunpaman, ang lugar sa itaas ay medyo mahal at ako. Narinig na ang bayad sa bukong para sa lugar lamang ay 2. Daan-daang milyon. Panipi. Talaga. Iyon, medyo mahal, di ba? Bakit hindi tayo baguhin sa ibang lugar sa ibang sahig? Si Cecilia ay sinasabi na habang nakakaramdam ng sobrang paglipat. Pagkatapos ng lahat, si Kelly. Ang hangarin ay ang lahat na mahalaga. Walang paraan. Tumanggi si Kelly ng diretso. Kami lang. Ikakasal minsan. Bukod doon, hindi nag-feign. Ay advertise na hawak niya ang isang City Rock'ng birthday party para sa asawa niya. Kung iyon ang kaso, ang aming kasal ay kailangang maging kahit na mas grand. Haha, ang kasal namin ang magiging City Rock'ng kaganapan sa halip at siya ang mahihiya. Panipi. Si Kelly ay malinaw na hindi nasisiyahan sa nangyari sa iba pa. Araw. Hindi lamang nanalo si Faye ng 70 milyon mula sa kanyang ngunit karamihan. Mahalaga, nawalan din siya ng 8 mga bodyguard sa araw na iyon. Ito. Naging dahilan upang mawala siya sa kanyang pagmamataas. Nais niyang ipakita ang kanyang sarili sa harap ng mga tailors na gabi. Sino ang nakakaalam na, sa makatuwid, tiyak na kailangan niyang ilagay sa isang mahusay na palabas sa oras na ito. Sa paligid. Ang sinabi mo ay may katuturan. Palagi kong naramdaman na si Selena. Hindi kasing ganda ko ngunit ang lahat ng mga batang masters tulad niya. Sila. Kahit na sinabi na siya ang pinakatanyag na babae sa gitna. Lalawigan. Palagi kong naramdaman na mali ang mga taong iyon. Ay. Bata pa at hindi kasing ganda ko ngayon. Oras. Kinurot ni Cecilia ang kanyang mga kamay sa mga kamao habang siya ay nagsalita. Ito. Oras, talagang nais kong maging ang pinakamaliwanag na presensya sa buong lungsod sa araw na iyon. Gusto kong maging pinakakaakit-akit. Tao sa gitnang lalawigan. Hindi. Sa mundo. Panipi. Si Kelly, na nasa tabi niya, ay napahiya sa kung ano siya. Sabi. Sa totoo lang, naramdaman niya na hanggang ngayon. Si Cecilia ay hindi pa rin kasing ganda ni Selena. Kulang si Cecilia. Tiyak na pagkababae at hindi ito isang bagay na maaaring maging madaling makuha. Siya ay hindi na rin sumunod kay Selena kung hindi siya mas matanda. Kasal, at sa isang anak. Gayunpaman, nadama niya na ang mga pagkakataon. Ay medyo payat dahil maraming mga batang masters na pa rin. Tumanggi na sumuko kay Selena. Sa makatuwid, pinili niya ang Cecilia sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Pagkatapos lahat, si Cecilia ay may isang mahusay na katawan, ay isang ginang mula sa isang prestihiyoso pamilya, at medyo mas bata. Sa conclusion, si Cecilia ay ang pinakamahusay na pagpipilian bukod sa Selena. O sige, ay book ang tuktok na palapag. Hayaan at bayaran ang deposit. Ngumiti si Kelly at sa lalong madaling panahon natagpuan ng dalawa ang manager ng hotel na ito. Humihingi ako ng paumanhin ngunit natatakot ako na ang araw na sir at madam ang napiling hindi magagamit. Sumimangot ang manager. Narinig niya ang sinabi nila. Bakit? Alam ko na ang tuktok na palapag ng iyong hotel ay isang malaking mamahaling lugar. Maliban kung ang ilang mga mayayamang pamilya ay may hawak. Mahalagang mga kaganapan, walang mag-book sa tuktok na palapag. Sa makatuwid. Ang lugar ay karaniwang magagamit. Bahagya si Kelly. Hindi nasisiyahan ang marinig niya ito. Haha, pasensya na ako ngunit magagamit ang lugar kung ikaw mag-book ng isa pang araw ngunit talagang wala kaming magagawa. Mga pagsasaayos para sa araw na nasa isip mo. Isang tao ay naibok na ang lugar ng ilang araw bago. Tumawa ang manager ng babae at mahinahon na sinabi. Ilang araw na ang nakaraan. Bakit hindi pumili ang taong ito? Araw. Bakit kailangan nilang pumili ng parehong araw tulad ng sa amin? Ako. Galit. Galit na galit si Cecilia dahil napakalinaw niya. Ano ang ibig sabihin nito upang matagumpay na i-book ang tuktok na palapag nito? Pinakamahusay na hotel. Ito ang pinakaromantikong at pinakadakilang lugar. Dahil hindi nito tinatanaw ang buong tanawin ng gitnang lalawigan sa ang gabi at ang pag-iilaw ay kilala sa napakaganda. Pagkatapos nito, si Selena ay makakaramdam lamang ng sarili
Kabanata 815. Maaari ba itong maging Fane na nag-book ng lugar? Ang kanilang kaganapan ay nasa sa parehong araw ng aming kasal. Huminga si Kelly habang siya may naalala. Hindi. Paano ito posible? Agad na sinabi ni Cecilia. Kung nangyari ito dati, mayroon pa rin siyang 1 bilyon sa kanya. Gayunpaman, ang pamilyang Taylor ay nagdusa ng pagkawala dahil siya ay tumama. Batang Master Timothy at nawala ang proyekto sa South City. Upang may save ang mukha at mapanatili ang kanilang relasyon, Fane. Inilipat ang 1 bilyon sa pamilyang Taylor. Panipi. Tumigil dito si Cecilia bago magpatuloy. Kaya sa tingin ko siya. May 100 milyon lamang kung isasama natin ang 70 milyon. Nanalo siya mula sa iyo dati. Panipi. Nakikita ko, hindi ba niya inilipat ang 70 milyon sa kanya? Bienan. Nagtataka ako kung ibabalik ni Fiona ang pera. Siya. Naisip ito ni Kelly at sinabi. Oo. Si Cecilia ay may biglaang pagsasakatuparan. Halos nakalimutan ko na. Ang Fane na iyon ay nagbigay ng pera kay Fiona. Alam ko. Fiona na rin at siguradong hindi niya kukunin ang pera. Ibinigay sa kanya. Mas gugustuhin niyang mawala ng mukha si Fane at mabaygo. Hawakan ng isang grand birthday party kumpara sa pagbibigay sa kanya. Pera. Panipi. Kung hindi ito Fane, sino ito? Hindi ako nakatanggap ng balita tungkol sa anumang mga kaganapan na hawak ng iba pang mga pamilya. Tumingin si Kelly sa babaeng manager at nagtanong. Manager White, nagtataka ako kung ikaw maaaring magbigay sa amin ng ilang impormasyon. Sa Kelly at Cecilia's opinyon, ito ay isang maliit na issue. Nagbibigay ng impormasyon kay Kelly. Nangangahulugang ibigay ang mukha ng gintong pamilya at pumasok sa ginto. Magaling na mga libro ng pamilya. Gayunpaman, wala silang ideya na iling si Manager White. Ang ulo niya, humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa dahil kailangan nating panatilihing lihim ang impormasyon. Hindi namin masabi sa kanino pa ito. Ngunit maaari naming ipaalam sa iyo na ang lugar ay naibok ng isang napakahalagang tao. Panipi. Ngumiti si Kelly, kumuha ng ilang libong box mula sa kanyang bulsa. At ibinigay ito. Manager White, mangyaring tanggapin ang aming token ng pagpapahalaga at dapat itong mainam na bigyan kami ng isang pahiwatig. Di ba? Pagkatapos ng lahat, hindi kami narito upang sirain ang kanilang kaganapan, di ba? Panipi. Young Master Gold, pinakamahusay na kung ibabalik mo ang iyong pera. Sa oras na ito, hindi ito tungkol sa pera. Kung bibigyan kita ng impormasyon, tiyak na mapaputok ako. Ito ang aking general. Mga order ng manager dahil ang taong ito ay may napaka-espesyal. Pagkakakilanlan. Ngumiti ang manager. Kung iyon ang kaso, kunin mo na lang ang pera at sabihin sa akin kung Fane. Si Woods at Selena Taylor ang mga nag-book ng lugar. Tumanggi si Kelly na sumuko at pinalamanan ang pera. Kamay ng manager. Bagaman sigurado siya na hindi ito sa kanila. Magkaroon ng pera upang makabuo ng 300 milyon. Bayad sa lugar. Gayunpaman, kailangan niyang maging sigurado. Sige. Ang babaeng manager ay tumingin sa paligid bago maglagay ang pera sa kanyang bulsa. Masasabi ko lang sa iyo na ang taong nag-book sa tuktok na palapag ay hindi ang Selena Taylor. At Fane Woods na nabanggit mo. Panipi. Sina Kelly at Cecilia ay tumingin sa isa't isa nang marinig nila ito. Lihim silang nakaka-relax at nakaramdam ng swerte na hindi ito sa kanila. Kabanata 816. Malinaw na hindi sinasadya na nakamit ni Kelly at Cecilia. Ang pag-unawa na anuman ang dapat nilang gawin, kailangan itong pinakamahusay na partido ni Fane at Selena. Si Kelly, pagkatapos ng paglalagay ng ilang pag-iisip dito, ipinahayag ang kanyang opinyon. Kung iyon ang kaso, hayaan ang libro sa iba pang mga sahig. Narinig ko yon. Ang antas sa ilalim ng tuktok na palapag ay medyo mahusay. May malaking French windows at medyo maganda rin. Panipi. Gayunpaman, ang manager na si White ay may kakaibang ekspresyon sa kanya. Sa isang mapait na ngiti upang magbot, humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Ngunit ang sahig na iyon ay naibok. Sa katunayan, ang buong hotel ay naibok sa araw na iyon. Panipi. Nagulat sina Kelly at Cecilia. Paano ito posible? Ang buong hotel. Pareho silang bulalas. Magkano iyon? Gastos. Ang iyong boss ay hindi sumang-ayon dito nang hindi pupunta. Hindi bababa sa 2 bilyon, di ba? Ito ay isang 7-star na hotel. Panipi. Tama iyon. Sino ang taong ito pa rin? Mayaman sila. Panipi. Si Cecilia ay sa halip ay naiinggit dahil ang tuktok na palapag ang pinaka mahal habang ang mas mababang sahig ay mas mura sa mas mababa. Sila ay
Hindi alintana, ang katotohanan ay nanatili na ito ay sa halip. Overboard upang i-book ang buong hotel. Haha, hindi ito gaanong gastos, totoo. Ang boss ko lang. Humingi ng 1 bilyon mula sa mga taong ito. Isaalang-alang ito bilang isang 50% na diskwento. Tumawa ang magandang manager. Ito. Ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng napakalaking diskwento sa buong taon kong nagtatrabaho dito. Panipi. 50% na diskwento. Sina Kelly at Cecilia ay muli nagulat sa impormasyong naipasa ng manager. Inisip ito ni Cecilia bago magtanong muli, hindi ka natatakot na ang ibang partido ay magrente ng lugar na ito pagkatapos binigyan mo sila ng napakalaking diskwento. Panipi. Haha, huwag kang mag-alala. Hindi yun mangyayari. Ang manager. Shocked. Naibok ng customer ang buong hotel dahil ito ay mas maginhawa para sa mga kliyente na tamasahin ang aming mga pasilidad, lalo na ang swimming pool at gym sa pangalawang palapag. Masisiyahan sila sa lahat sa hotel. Nilalaman ng kanilang mga puso. Panipi. Ito ay isang 50% na diskwento. Parang ang iba pa. Ang partido ay isang napakalakas na tao. Wala ang hotel. Binigyan ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya ng 50%. Diskwento. Sumimangot si Kelly at lalong tumaas. Siya. Nagtataka kung sino ang mahiwagang taong ito ay nag-book ng buong hotel. Haha, Young Master Gold, marami na akong sinabi sa iyo. Impormasyon, at hindi ko na ibunyag ang anuman. Mayroon ka. Isang pagpipilian upang baguhin ang iyong petsa o sa hotel, pagtatapos. Manager White na may ngiti. Bagaman sina Kelly at Cecilia ay hindi nasisiyahan sa pagliko ng mga kaganapan, maaari lamang silang tumango bago sila umalis sa hotel. Kapag nakarating ang dalawa sa plaza, umikot si Cecilia at tiningnan ang sikat na hotel sa likuran niya at sinabi, ako. Nagtataka kung sino ang taong iyon. Napakalakas niya kaya nakakakuha siya ng isang 50% na diskwento. Ang orihinal na presyo upang i-book ang buong. Ang hotel ay 2 bilyon, subalit kailangan lang niya ng 1 bilyon upang gawin ito. Mangyari. Panipi. Si Kelly, sa kabilang banda, ay nagbuntong hininga. Ano ang maaari nating gawin? Huwag kailanman naisip na maaaring mangyari ang isang bagay na tulad nito. Sino ang nakakaalam? Na nakikipag-away kami sa ilang mga makapangyarihang tao. Kelly. Nakasimangot at naisip ito ng mabuti bago niya sinabi. Gayunpaman, may tila hindi tama sa akin. Ang 4 na pangunahing. Ang mga pamilya at ang pamilyang Drake ay tila wala. Mahalagang mga kaganapan sa oras na ito, di ba? Panipi. Inisip ito ni Cecilia bago siya sumagot, maaari ba itong maging clans? Siguro ang isang tao mula sa isang malaking angkan ay ikakasal. At nangyari ang mga ito upang pumili ng parehong araw tulad ng sa amin. Panipi. Inisip ito ni Kelly ng ilang oras, ngunit hindi niya mailagay ang A. Daliri dito, sa kung sino ang maaaring gumawa ng reserbasyon. Sa tapusin, nag-alok lamang siya ng isang nakangiting ngiti habang siya ay nagkomento. Well, hindi mahalaga kung sino ito. Ito ay isang magandang bagay. Panipi. Agad na hindi nasisiyahan si Cecilia nang marinig niya ito. Paano? Magandang bagay ba ito? Iniisip mo ba na makakatulong ito sa iyo? Makatipid ng pera. Sinasabi mo ba sa akin na hindi ka talaga taos puso kapag sinabi mong nais mong magkaroon ng aming kasal? Ang tuktok na palapag. Kabanata 817. Kelly agad na niyakap si Cecilia sa pamamagitan ng baywang nang marinig siya. Komento. Babe, ano ang pinagsasabi mo? Sabi ni Kelly. Kung hindi ko nais na magkaroon ng aming kasal sa tuktok na palapag, ako. Hindi ba ito nabanggit sa unang lugar, di ba? Bakit? Dapat ba akong pumasok sa hotel at makahanap ng isang tao na gagawin reserbasyon? Iniisip ko talaga na mula pa sa isang tao. Inayos ang tulad ng isang malaking kaganapan dito, maraming mga mayamang negosyante. At ang mga makapangyarihang tao ay dadalo sa kaganapan, di ba? Nagkaroon si Kelly. Isang malamig na smirk sa kanyang mukha bago siya idinagdag, pagkatapos noon, marami. Darating din ang mga tao sa aming kasal. Hindi mo ba iniisip si Fane? Mahihiya kapag nalaman niya na ang isang tao talaga. Naibok ang buong hotel. Sigurado ako na hindi maraming tao ay dadalo sa kanyang kaganapan. Panipi. Sa wakas na tanto ni Cecilia na hindi niya maintindihan si Kelly. At ang kanyang mga mata ay naiilawan. Tama iyon. Bakit hindi ko naisip? Iyon. Ngayon na may nag-book ng buong 7-star hotel, paano mapigilan ni na Fane at Selena ang buong lungsod? Ito
Ang lugar ay itinuturing na pinakamataas na pasilidad sa bayan. Panipi. Tama iyon. Si Fane ay nakakaramdam ng nahihiya mula nang mabayaran niya ito. Karamihan sa advertising ang kaganapan. Tuwang-tuwa si Kelly sa paghahayag. Dahil ang isang tao ay naglaro ng isang kamay sa paggawa. Ang mga bagay na mahirap para sa Fane at pinapahiya siya, hindi iyon ibig sabihin. Hindi na niya kailangang mag-host ng kanyang kasal sa napakataas na profile. Paraan. Kailangan lang niyang tiyakin na ang ginawa niya mas mahusay kaysa sa ginagawa ni Fane. Gayon din, ang kanilang mga patalastas ay pinalamig sa loob nito. Ilang araw, at tumigil sila sa advertising sa ilang mga lugar. Sa palagay ko ay nauubusan ng pera si Fane, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya may pagpapatuloy ang pag-anunsyo ng kaganapan. Dumating si Cecilia. Sa wakas ay tumugon pagkatapos na tahimik sa loob ng ilang oras. Hoy, may magandang ideya ako. Tinapik ni Kelly ang kanyang sarili sa kanyang ulo. Dahil ang kaganapan ay ilang araw lamang ang layo, bakit hindi ako cash out 10 hanggang 20 milyon at ay advertise ang kaganapan para sa kanya? Ang mas nakaka-advertise namin tungkol sa kaganapan, mas nahihiya. Makakakuha si Fane. Panipi. Mahusay na ideya, mahal. Ito ay isang magandang ideya. Sinabi ni Cecilia. Kaguluhan. Pagkatapos ay inilipat ni Kelly ang kanyang tingin at nakatingin sa hotel. Kabaligtaran kung nasaan sila, sinabi, sa pamamagitan ng paraan, ang hotel na ito. Matatagpuan sa tabi ng pintuan ay isang 6 na bituin na hotel. Halos pareho ito. Taas bilang 7-star hotel, at ang tuktok na palapag ay maganda. Lugar na mapasok. Ang pag-book ng lugar ay medyo mahal, sa halos 180 milyon. Ang nasabing lugar ay tiyak na magdala ng karangalan sa iyo at sa pamilyang Taylor. Panipi. Mahal, sinisira mo talaga ako. Mahal na mahal kita, Cecilia. Itinapon ng leeg ni Kelly at hinalikan siya. Hayaan. Nais kong ikaw ang maging pinakatanyag na nobya ng araw. Panipi. Si Kelly ay nasa paligid ng Cecilia habang naglalakad sila pasulong. Oh, syempre. Pumili tayo ng damit sa kasal mamaya. Ay. Kailangang bigyan ka ng isang nakamamanghang damit. Panipi. Sa sandaling iyon, si Fiona ay nasa isang shopping trip kasama ang maraming mga bodyguard, at siya na napansin ang mga ito na may takip. Sina Kelly at Cecilia na may ngiti sa kanyang mukha. Cecilia, ano ang ginagawa mong dalawang lovebird dito? Mukhang napakatamis mo. Panipi. Agad na sumagot si Cecilia nang may ngiti nang napansin niya iyon. Ito ay Fiona. Tiyak na iyon. Paano tayo hindi magiging malalim? Pag-ibig kapag ikakasal na tayo. Sa pamamagitan ng paraan, hindi. Ang manugang na iyon na nagpakasal sa iyong pamilya ay nagsabi na siya. Nag-host ng isang kaarawan ng lungsod para kay Sister Selena. Mayroong ilang araw lamang ang natitira hanggang sa kaarawan ni Selena. Diba? Kumusta ang mga paghahanda? Nag-book ba siya hotel? Panipi. Ang ekspresyon ng mukha ni Fiona ay naging solemn na sa pagdinig. Tanong ni Cecilia. Si Fane ay nanatili sa bahay para sa kamakailang-ilang araw, at sinundan pa niya siya sa Watson Family Mansion kahapon. Paano siya magkakaroon ng oras mag-book ng isang hotel? Ang tanging pagbabago na napansin niya ay ang pagbili ni Fane ng ilan mga accessory para sa Selena. Ako, sa palagay ko ay hindi pa siya nag-book ng isang hotel. Hindi talaga ako. Tiyak na tungkol dito, dumating ang tupa ni Fiona, isa na. Tumugma sa napahiya ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi naiwan ang oras, at hindi pa rin siya nag-book hotel. Hindi ba ito mahalaga sa kanya pagkatapos ng lahat? Haha, siya ba? Nais na ulitin ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas, sa pagkakaroon ng simpleng hapunan sa bahay. Kung gagawin niya iyon sa lahat ng ang mga ad sa bayan, ay magiging stirring ng lungsod. Panipi. Agad na sinimulan ni Cecilia na nanunuya kay Fiona. Siyempre, ito ay nangangahulugang ang iyong pamilya ay mapapahiya ng buong gitnang lalawigan. Iyon din ang stirring ng lungsod sa sarili nitong. Tama. Panipi. Kabanata 818. Tama iyon. Bakit hindi ko naisip iyon? Kaya ito ang ibig sabihin ni Fane nang sinabi niyang city stirring, ha? Akala ko siya nangangahulugang mag-host siya ng isang kaakit-akit na kaganapan. Siya ay nagbibiro sa amin sa buong oras. Ipinagmamalaki si Kelly habang tumawid siya. Ang mga braso niya sa dibdib niya. Labis na napahiya si Fiona. Wala siya. Naglakad upang batiin sila kung alam niya na bibigyan nila siya ng pangungutya. Naisip ito ni Fiona ng ilang oras bago siya magbago. Ang paksa ng kanilang pag-uusap. Ito ay isang bagay na iniiwan ko.
Ang mga kamay ng mga kabataan. Naniniwala ako na si Fane ay may sarili. Mga plano, sa pamamagitan ng paraan, na-i-book na ba kayo? Venue, Panipi, hindi, ngunit narito kami upang i-book ang aming hotel ngayon, sagot. Si Kelly, nakangiting tulad ng ginawa niya. Nakikita namin ang 6 na bituin na ito. Hotel, at plano naming i-book ang tuktok na palapag. Panipi. Ang tuktok na palapag. Huminga ng malamig si Fiona nang marinig. Ang tugon ni Kelly. Narinig ko na ang mga gastos sa bayad sa bukong ng lugar. 188,880,080. Hindi lamang ito isang malaking lugar, ngunit mayroon din itong isang. Ang lugar ng paningin kasama ang isang klase ng see-through platform ng paningin. Bukod doon, ang buong bubong ng. Ang sahig na iyon ay gawa sa baso, na nagbibigay sa mga tao ng pagtingin sa sky. 3 lamang sa mga kaakit-akit na hotel sa bayan. Well, ano ang dapat kong sabihin? Ito ang aking kasal kay Cecilia, kaya kailangan nating gawin itong isang lola. Bukod doon, ang ginto. Ang pamilya ay hindi maikli ng pera, di ba? Bumantong hininga si Kelly at sinabi. May ngiti, sinabi ni Faye na bibigyan niya si Selena ng pinakamahusay na kaarawan. Partido kailanman. Sa palagay ko, ang inihahanda niya ay kailangang maging mas mahusay kaysa sa amin kung nais niyang maging pinakamahusay. Tama, mahal. Panipi. Tinanggal ang Cecilia. Tama iyon. Paano ito mabubuhay hanggang sa mga paghahabol sa lungsod? Kung hindi, nagkomento kay Kelly enigmatic alay. Ahem. Pinakamainam kung magmadali ka at mag-book ng iyong hotel. Ako na. Kailangang pumunta ngayon upang maaari kong magpatuloy sa pagpapatakbo ng aking mga gawain. Panipi. Ang ekspresyon ni Fiona ay unti-unting nagiging mapait. Ngumiti siya. Nakakahiya, kumaway ang kanyang kamay, at lumakad ng galit. Kasama ang kanyang mga bodyguard sa paghatak. Ito ay lamang pagkatapos na lumakad sila ng isang malaking distansya ang layo. Naaliw ba ang isa sa magagandang bodyguard kay Fiona? Tita, huwag magalit. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Tiyak na panatilihin ng aming guro ang kanyang pangako. Panipi. Ha! Panatilihin ang kanyang pangako, sasabihin mo. Gaano karaming pera ang ginagawa niya? Kasama niya siya. Paano siya makikipagkompetensya sa kanila kapag siya? 300 milyon lang ang nakakuha mula kahapon. Ang kanilang lugar. Ang mga bayarin sa pag-book ay nasa paligid ng 200 milyon, at ito. Hindi kasama ang mga gastos. Tumawa si Fiona. Si Fane talaga ay isa. Ng isang mabait. Palaging sinasabi ng mga tao na gumawa ng mga bagay ayon sa mga kakayahan ng isang tao. Hindi pa siya nagnanais na magyabang sa lahat ng oras. Siya. Kahit na na-advertise tungkol sa kaganapan sa buong bayan. Nararamdaman ko talaga. Nahihiya kahit na hindi siya. Hindi ko siya nakikita na gumagawa ng anuman. Kahit na mabilis kaming lumapit sa kaarawan ng aking anak na babae. Panipi. Naglakad papunta si Fiona patungo sa isang mall habang nagsasalita siya, at siya. Kalaunan ay nakarating sa isang tindahan ng alahas. Sumulyap siya sa shop at nagulat. Paano iyon? Posible. Iyon, ang kwintas na brilyante na nagkakahalaga ng ₱100 milyon ang naibenta. Panipi. Nangyari lamang ito kay Fiona kahapon tungkol sa kanyang pagkakamali. Ang kwintas ay nagkakahalaga ng ₱100 milyon sa halip na ₱70 milyon. Gayunpaman, mayroong isang anunsyo sa pasukan ng ang tindahan ng alahas na ito na nagsasabi na ang kwintas ay naging binili ng isang mahiwagang mamimili. Sa pamamagitan ng reflex na naisip ni Fiona na ipinagpalagay ni Fiona ang taong ginugol ng ₱100 milyon para sa kwintas. ₱100 milyon para sa isang kwintas. Iyon ay sa halip labis. Panipi. Kabanata 819. Nagtataka ako kung sino ang labis na mayaman na tao. Blurted isa. Ng magagandang bodyguard. Ang taong iyon ay tunay na isang mayamang tao, resounded ni Fiona. Ito. Masakit kapag inihahambing natin ang ating sarili sa ibang tao. Paano? Maaari ba silang maging mayaman? Bakit ang aking anak na babae ay hindi nasaktan? Magpakasal sa gayong mayamang tao. Siya ay kasal doon. Nakakagambala na Fane, at ang pera na pinaghirapan niya ay ginagamit upang malutas ang mga problemang iyon. Panipi. Sa pamamagitan ng kapeitan na umuusbong sa kanya, kalaunan ay umalis si Fiona. Matapos siyang maglakad-lakad sandali. Tuldok. Agad niyang nakita si Fane at si Selena na walang tigil na pag-inom. Kape sa pag-abot sa bahay, at ito ang naging sanhi ng kanyang pagpapahayag. Upang maging mas maasim kaysa dito. Fane, may ilang araw lamang hanggang sa kaarawan ng aking anak na babae. Di ba, nag-book ka na ba ng hotel?
Bumagsak si Fiona. Ang kanyang mga shopping bag sa isang sulok ng silid na may malamig. Ekspresyon sa kanyang mukha. Naglakad siya papunta kay Fane at sinabi. Galit na galit, babala kita, kung wala kang pera, ito ay. Pinakamahusay kung hindi mo subukan na kumilos tulad ng isa. Ikaw ang aming manugang. Ang manugang na nag-asawa sa pamilyang Taylor. Kung ikaw mawalan ng mukha, ang buong pamilya ay magdurusa sa parehong kapalaran. Gawin. Naiintindihan mo ako. Panipi. Sumimangot si Selena sa sandaling iyon. Ina, ano ang nangyayari? Bakit ka pa rin masamang kalagayan kapag mayroon ka na? Bumili ng maraming bagay. May sumakay ba sa iyong buntot? Panipi. Mahinahon na tanong ni Selena nang makita niya kung ano ang nangyayari. Ang nagyelo na ekspresyon ni Fiona, kasabay ng pantay na taglamig. Glare. Pinapanatili habang siya ay sumulyap ng mga dagger sa Fane. Mayroon ka ba? Nag-book ng hotel. Inulit niya. Ngumiti si Fane. Ina, huwag kang mag-alala tungkol dito. Nag-book na ako ng hotel, at mauunawaan mo kung ano. Nangyayari sa ilang araw pa. Tiyak na panatilihin ko ang aking pangako. Nakakagulat na Selena. Panipi. Galit pa rin si Fiona kay Fane. Sige, kung mayroon ka na. Naibook ang hotel, sabihin sa akin kung aling hotel ang naibook mo. Paano? Maraming mga bitoy nang mayroon sa hotel na iyon. Panipi. Nahiya, nag-alok si Fane ng isang mapait na ngiti habang sumagot siya. Ina, sinabi ko na sa iyo na ito ay isang sorpresa. Hindi. Mukhang isang magandang ideya na pag-usapan ito ngayon, di ba? Panipi. Haha, hindi magandang ideya, sabi mo. Dumating si Fiona. Ang tugon na may galit na kasunod ng isang mapait na chuckle. Dapat ikaw ay napahiya na magsalita tungkol dito dahil nag-book ka ng isang mura at mababang hotel. Panipi. Ina, wala akong pakialam sa mga ito. Wala kami. Karamihan sa pera ngayon, at bagaman nakuha ni Fane ang 300 milyon mula sa pamilyang Watson, kailangan pa rin nating maging matipid sa aming mga gastos at hindi masyadong labis. Bukod sa iyon, wala pa kaming trabaho kay Fane. Mahinahon na ngumiti si Selena at tumulong sa paghikayat kay Fiona. Lumingon si Fiona upang tumingin kay Selena nang marinig ang kanyang tugon. Gawin. Alam mo kung paano tinitingnan kami ni na Cecilia at Kelly nang magkita ako. Ang mga ito sa mga kalye ngayon. Nag-book sila sa tuktok na palapag ng A6 na star hotel. Ano pa, ang upa ng lugar ay isa na. 188,880,000. Libo-libo. Panipi. Oh, alam ko ang lugar na iyon. Ang hotel ay matatagpuan sa tapat ng 7-star hotel at pareho silang nasa tabi ng bawat isa. Tama. Hindi ma-stamp ni Fane ang kanyang smirk nang marinig niya. Ito ay tiyak na magiging mas nakakahiya para sa iba pang partido mula noong pinili nila ang partikular na lokasyon na ito. Pareho. Ang mga lugar ay nasa tabi mismo ng bawat isa, at may makakakita. Ang mga ongoings ng iba pang hotel mula sa kani-kanilang mga lugar. Pagkatapos nito, tiyak na ikinalulungkot ni Cecilia ang mga pagpipilian niya. Ginawa. Mahusay. Alam mo rin ang lugar na iyon. Si Fiona ay labis. Galit. Huwag gumawa ng mga patalastas at sabihin na ito ay isang kaganapan sa pag-stirring ng lungsod kung hindi mo ito magagawa. Ayoko. Upang maging sa isang nakakahiyang sitwasyon tulad mo. Panipi. Ina, huwag kang mag-alala. Ipinangako ko sa iyo na hindi kami mawawala. Mukha. Pagkatapos nito, ikaw ang magiging pinakakaakit-akit na biyanansa. Ang buong mundo. Si Fane ay ngumiti ng may kumpiyansa. Kabanata 820. Hindi ako naniniwala sa isang salitang sinasabi mo. Babala kita, ay. Maaaring dumalo sa kasal ni Cecilia kung hindi mo ako nasiyahan sa pamamagitan ng pagkatapos ng lahat, kung walang sinuman mula sa aming panig ang dumadalo sa kanila. Kasal, nangangahulugan ito na hindi namin iginagalang ang pagbibigay sa kanila at sapat na ang pamilyang ginto. Naiintindihan mo ba ako? Ginawa ni Fiona. Isang tunog ng pagkagalit na may bibig na sarado, hindi pa rin naniniwala. Sa Fane. Ina, hindi ka ba natatakot na si Cecilia ay mangutya sa iyo kung ikaw dumalo sa kanilang kasal? Sigurado ako na kilala mo ang kanyang pagkatao. Mabuti palagi siyang naghahanap ng mga pagkakataon na tumingin sa aming pamilya. Nagdilim ang mukha ni Selena nang marinig niya ito at dagdag pa, bukod doon, hindi ko iniisip na kahit sino ang kanilang pamilya ay sumali sa aking kaarawan ng kaarawan. Bakit tayo dapat dumalo sa kanilang kasal kung hindi sila pupunta sa aking kaarawan? Hindi ba natin hihilingin ito kung gagawin natin iyon? Panipi. Well,
Nakasimangot si Fiona nang marinig niya ang sinabi ni Selena. May punto siya. Batay sa pag-uugali ni Cecilia, gagawin ni Fiona. Tiyak na pinaglaruan kung dumalo siya sa kanilang kasal. Tumahimik si Fiona bago siya sumulyap kay Fane. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Pagkatapos ay kinuha niya ang binili niya at lumakad pabalik sa kanya. Si Lid, mahal, huwag pansinin ang sinabi ng aking ina. Palagi siyang isang walang kabuluhang tao, at mahilig siyang magkaroon ng isang pakiramdam ng pagmamay-ari. Panipi. Ngumiti si Selena nang paumanhin kay Fane matapos umalis si Fiona. Haha, ayos lang. Tumawa si Fane bago siya nagpatuloy. Tinatangkilik ang kanyang tasa ng kape. Tuldok-tuldok-tuldok. Samantala, si Hector Zaborowski ay nagpunta sa lipi ng agila na may A. Pangkat ng mga bodyguard. Haha, ano ang isang sorpresa, Master Zaborowski? Ano ang ganyan? Isang kagalang-galang na tulad mo na ginagawa dito sa Eagle Clan. Lee. Napangiti si Newman ng walang tigil habang nakatingin siya kay Hector. Haha, Master Newman, hindi ba kita babayaran ng isang casual na pagbisita sa aking libreng oras? Napangiti si Hector, at ang kanyang ngiti. Parang kalmado. Lee inwardly smirked. Bagaman hindi niya alam kung ano nangyari sa Green Sky Hall kagabi, alam niya na si Hector narito upang makipagtulungan sa Eagle Clan upang mapupuksa ang Fane. Pagkatapos ng lahat, alam ni Lee ang kanyang mga subordinate na pumatay ng 3 tao. Mula sa Green Sky Hall ng Hector 2 araw na ang nakakaraan at naka-frame ito. Fane. Si Hector, sa kabilang banda, ay hindi makaya ang pag-iisip ng kanyang mga kalalakihan na pinatay. Naniniwala ako na si Master Zaborowski ay narito ngayon kasama ang isang agenda. Ngumiti, kinuha ni Lee ang kanyang tasa at mahinahon na uminom. Ilang tsaa. Alam niya na si Hector ay ang dapat. Nagpanik, hindi siya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.